Alang sa atong ginahangyan ang kumatagusa sa pagtindog. Magalang sa ato ang pagsugod, magbasa ka diri sa Salmo 69:4-5. Ang kani nga passage, si Haring David, dagang mga tao kaingon siya nga sa mga sala nga iyang ginabuhat o dagan ginapasagin lang siya sa mga tao sa mga sala nga wala niya giguhat, pero ang Ginoo nakabalo kung unsa ang sulod sa kasing-kasing ni Haring David. Basahon na to. Ang nagdumot kanako nga walay kapasikaran mas daghan pa kaysa akong buhok. Ug ang mga kaaway nga nagbutang-butang kanako usgan ug buod o patay kanako. Gipugos ako sa pag-uli kanila sa mga butang nga wala ko kawata. Nasayod ka, O Dios, sa binuang nga akong nahimo. Wala ka matawag ikan kanimo ug ang akong mga sila. Labing bala ng mga Diyos, Lord, salamat kay Ginoo sa karong kabuntaga, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa service mo karon, Lord. Lord, salamat kay Ginoo sa nagkatapok ni karon, Ginoo, makapaminaw sa imong pulong mo, Ginoo, o makakanta, Ginoo. Lord, ang dahil ng mga pagkabuhaton para rin sa pangalan, para sa mga kahimayaan ng Ginoo. O namin karon dito, Ginoo, mas makaila, mas makabalo diha sa imong sa utinsa ka o labi na Ginoo makinabuhi ang mga pulong ng Ginoo. Lord, itugyan na mo da kanimo ang tanan ng Ginoo. Kini ang Ginoo pagpasalamatan sa ngalan ni Jesus ng Lord. Amen. Okay, so maayong buntag kanatong tanan. Okay. Nalipay ba ta nga naata karon dire? Sige daw Ben, ingera imong tapan ipakita ang dagway sa malipayon. Okay, unsa ang dagway sa malipayon? Okay, so buhala kita ang paingnan. Yehey, Sunday na or ay, Sunday na po. So, asa man ka anang duha? Yehey or hi? Nana, so, brothers and sisters, atong pasalamatan ang Ginoo nga despite sa mga nahitabo these past few days na ata karon. Able nga makadaig sa Ginoo, able nga makaawit og mga alawiton ngadto sa tubuhin nga Dios. And kana nagkita ay patang himsog na ay maayong paglawas. So, yes, anak pa diha sa Isaiah. Okay, Isaiah 52, versikulo 9 hangtod sa 10. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunog nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang kataruhan. Gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran. Ug ang tibuok kalibutan makakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. So, amen. So kanang let's be thankful sa Ginoo karon. Awitan nato siya sa kaluwasan nga iyang gihatag. Ato siyang pasalamatan kay dili na masukot ang ato ang ginakanta na kanang bisan kusog-kusuhon sa mga kalisdanan inana, then are we still able to sing unto the Lord? So brothers and sisters, ubanin ni nga awitan nato atong Ginoo kay ang kaluwasan nga iyang gihatag dili kabayran sa bisan unsa kananin ning kalibutan. So kana, let's sing.
Sayaw sa kalipay, lusot sa pagkari, singit nakatakot atong itaya, mag-iilis sayaw-sayaw, singit hallelujah, halis Amen. May kalaugan ko, kaya kinuna ko kahalan, kaya kinuna ko kalaan, kaya kinuna ko kahiyasan. Kaya kinuna ko masalihan, kaya kinuna ko mga katantos, masabi na isa't mo dinig. Kaya kinuna ko kahalan, kaya kinuna ko kahalan, kaya kinuna ko kalaan, kaya Buntag sa tanan, pag-usab. Welcome ang tanan sa karon nga panimbahon. So, okay. Pasalamatan atong Ginoo tungod kay Sunday service. So, kana pagbaga atong Ginoo na, no? Lagi. Tungod kay ang Ginoo ray ka kuan, kaalaw nga mahitabo ni, no? Tungod kay lagi. Kasi kung saan nato gusto mo simba o ang Ginoo, no? Hindi na sila mabastog silang pagtuo kung hindi na sila makatong sa pulong sa Ginoo pagbalik. No? So, kana. Then, ang isunod is ang kuhan, no? Siguro, dapat further announcement, no? So, ang ato lang kuhan, no? Kahit sa numbering is nasa Luyo, di na ito ay kuhan. But, kuhan, basta kay nanay siya sa Luyo, no? Wala na siya dali. So, sa anytime nga pwede mo kahulog yan, no? Dito lang sa panahon ng ani nga magkwanta, but kung makagin mo dito, so pwede na mo makahulog dito, no? So, nga na alam. So, yun, siguro wala naman siguro lang yung announce, no? So, kanara. So, magbasa ta sa pulong sa Ginoo dari sa Ecclesiastes, no? Dari ta sa 2, no? Taas-taas man eh, dayon kaning kanapusan nga upat ka tulo na lang din ka verses ang wandering, no? Dari sa 2 dayon 24 to 26, no? Ang kuwanan ni isang ang kasinatian sa maalam. Dari sa 24 nagingon siya, musa ang labing maayong buhaton nato mao ang pagkaon ug pag-inom o pagpahimulo sa tanantang hinaguan. Kay bisan gani kini hinatag man sa Dios. Isa may naghatag kanimong pagkaon o nagtugot na magpahimulos ka sa kinabuhi. Katong ni kahimutan sa Dios, hatagan niya og kaalam, kahibalo o kalipay. Apan alaot nga mga makasasala patrabahoon niya ug magtigom sila aron ang ilang tinaguan ihatag ngadto sa gikahimutan sa Dios. Wala usab kini kapustanan ug sama ra sa nagdakop og hangin. So kanala ang pulong magamputa. Labing balaan og langit mo namong Ginoo nga nasa langit tagyasa kinabuhi og sa tanang butang nga namin kalibutan. Dako kay pasalamat Ginoo sa kinabuhi nimong gipulong kanamo kung nagtutagon din Ginoo sa pribilehiyo nga kami Ginoo hatagan nga kami makasimba sa imo sa espiritu kamatuoran. Salamat kay Lord sa imong grasya kaluoy, sa imong proteksyon Ginoo sa mga nangaging nga adlaw kay ikaw naguban kanamo nagagiya kanamo sa tanan ng mga ginabuhat Ginoo ug kami nag-ampo padayon Ginoo sa imong proteksyon Ginoo ug karon nga buntag Ginoo among pag-ampo nga ikaw Ginoo mahimaya sa among mga kinabuhi na sa among pagkanta pagpamilya sa imong pulong
Tabangin kami Lord, na masabtan na mo ang imong pulong. Hawani among hunaw kasing-kasing para pagdawat sa imong pulong. O ang malang Espiritu maging mga pamuhat ka na mo Ginoo. Wala kami mabuhat Ginoo sa among pagsimba o among pagkanta kung wala ka Ginoo sa kanang mong kauban. Kana among ginapasalamatan ka o ginabalik na mo kanang buong himaya kasi mo nga lang ang ginapod alam sa ngalan ni Jesus ang gusto mo maduluwas. Okay, so once again, ako ang ginahangyan matagusa sa pagpanindog. So, before ta maminaw sa pulong atong madungkan karon nga adlaw, ato sa ni-take nga privilege na makakanta sa balaan nga Ginoo. Kita nga mga makasasala able nga makaawit sa perfect kung balaan nga Ginoo. So, kana, dili tanan na ay chance, dili tanan na ay privilege nga sama ni ini. So, dili na daw sayangan siya nga mahimo gyud nga uyon og subay sa mabubuton sa Ginoo ang atong mga panag-awit karon. So, matod pa diha sa libro sa book sa Isaiah 57 versikulo 17 hangtod sa 21. Nasuko ako tungod sa ilang pagkahakog. Gikastigo ko sila o gitalikdan. Apan nagpadayon sila pagsimang o pagtuman sa ilang gusto. Nasayran ko ang ilang pagkinabuhi, apan ayuhon ko sila. Tultulan o tabangan ko sila. Lipayon ko ang nagbangutan. Hatagan kong kalinaw katong atua sa layo o ang ania sa doon o gayuhon ko sila. Apan ang mga dautan na hisama sa dagat nga kanunay nagbalod. Wala kini pahulay ug ang tubig niini nagdalaglakok og hugaw. Wala gayoy kalinaw ang mga dautan. Nag-ingon ang Dios. So in times like this, brothers and sisters, ang kalinaw ba anaa ka nato? Ang kalinaw ba nga nagikan sa Ginoo anaa ka nato? And wa ba nato gikalimtan ang mga saad sa Ginoo? Nga siya muluwas, siya wala nagpasagad sa ibang katawhan. Pero dili pod nato ikawang sa paghuna-huna nga ang Ginoo just siya. Ang Ginoo mosilot sa mga dautan. And kita as dautan ang ayan ana ang mga silot. Deserve pa gani nato more than sa pupunsa ang mga kahitabo karon. Beyond ani deserve pa nato. Apan ang Ginoo maluluyon gihapon. Kay luwas gihapon na niya. Iluwas niya ang matagusakan nato that we are able to stand now nga makakanta diha kaniya, makapaminaw especially sa iyang pulong na gusto niya ipaabot sa matagusan nato pag kinabuhi karon. And a chance to renew ourselves. Chance nga may kinabuhi ang kinabuhi nga uyon ug sakto sa kabubuton sa Ginoo. Sa kung unsa ang iyang isugo nga atong ikinabuhi diri sa kalibutan. That's why, brothers and sisters, himan-ay nga ang Diyos matinud-anon sa iyang mga pulong. Whether to curse you or to bless us, to curse us, once na tulong sa Ginoo iya pinagtumanon. Dili niya na ikaw ang iyang pulong. Dili niya na nga dili tumanon. Iya gitumanon tanan. So, kana sing with us with a humble heart, with a repentant heart. Karon. So God, balaan ka ng Ginoo. Sovereign ka ng Ginoo. Ikaw ang Diyos na nagmatinud-anon, sugad pa kaniadto, hangtod karon, and
wala kay pagkausap sa Diyos. Lord, help us to have a true repentance in our lives, O God. True faith, O God, diha kanimo. Tinud-anay nga pagsalig diha kanimo, Lord. Tinud-anay nga pagserbisyo nga diha kanimo. Tinud-anay nga pagtuong sa imo mga pulong na ikaw ang Diyos mutuman niini. Tabangin ni Lord right now, God, just to sing you the song. Kantahan ka, o ang among kasing-kasing, among huna-huna, uyon dila sa imong kabubuton, Lord. Centered by you, O God. Help us to forget everything na nabilin sa among balay. And just to focus on you, God. Kay ikaw man ang tinugdan sa tanan. Ikaw ang hinungdan nining tanan, Lord. Dili kami, dili ako ang problema, dili kung unsa ang nakita karon. But it's you, O God. It's you, Lord, who deserves to be worshipped, deserves to be praised, O God. Sa sinugdanan, ikaw ba yun matinudan mo? Sa panahon na kami mo sambit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko. Sumala sa
So God, ikaw ang among paglaom, Ginoo. Ay, walay higayon, Ginoo, nga imong mikipasagdan. Walay higayon nga imong mitaligdan, Ginoo. Kami mo talikod kinha kanimo apan ikaw, O Diyos, wala jud ka nagtalikod kanimo namo. So God, sa
lisod ng ikong maon, Ginoo. Salamat na wala minimong gitalikdan sa panahon, Lord. Nang among mabuhat na langis ang pagrebelde nga naha kanimo, Ginoo. Salamat sa imong dako nga gugma, Lord. Salamat sa imong pasensya nga di ka namo. Salamat sa imong kaluoy nga di ka namo, O Diyos. Sa amayan ka, Ginoo, nga daygon, himayaon, ug simbahon, O Diyos. Amen. Sugdan na to sa pag-ampo, sa tuwang pagpaminaw, sa pulong sa Ginoo. Labing kamahanan o labing halangdon nga Dios, Ginoo, again Lord, maong mga alawiton, maong mga kanta, aging pagpahinumdum sa amuang mga sala, Ginoo, aging pagpahinumdum sa amuang Ginoo, manluluwas Ginoo sa Jesus. Salamat Ginoo sa kaluwasan, ang gihatag sa amuang. Salamat sa kapasayloan sa among mga sala, Ginoo. Salamat kay Ginoo sa karon nga panibahon nga among naangkon. Ang among mga pag-ampo, Ginoo, pangamuyo nga sa karon sa among pagpaminaw, sa imong pulong, imong andamon ang tagsa-tagsa ng mga hunahuna o kasing-kasing na ikaw maghatag sa kaalam, maghatag sa salabutan, maghatag sa kalipay na amo ang madawatan gikan sa imong pulong na mao kay gahatag ug kinabuhi sa amuha. Ginoo, tabangi mi nga masabtan ang imong pulong o himuang imuha sa ating tudluan kung saan namon kini pag-apply sa mga tagsa-tagsa ng mga kinabuhi. Holy Spirit, Lord, ikaw gid magapamuhan sa tagsa-tagsa ng mga kinabuhi nga nakaron. Even sa mga kaigsuunan nga nagtanaw sa tuwang pilay, ikaw, Diyos, magkahikap sila mga kasing-kasing. Ikaw, Ginoo, lihok sa kaluwasan, lihok din sa kababuhan, imuhag yung ipahimutan ng inyong maong kongregasyon. Salamat, Ginoo, tanang dumog ug tanang himaya, among ibalik diha sa imong maayo o matinud-anon nga ngalan. Kini ang ginapo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus, among Ginoo manluluwas. Power on. Bluetooth mode. Hello, praise. So, mayong buntag, kaya natong tanan. Mayong buntag, no? So, it's another Sunday. It's Lord's Day. So, maayong nga takaron, simba takaron. O, before ta magsugod, no, welcome na ko ang tanan sa atuang panimahon karon. Mga isuon, welcome sa atuang mga isuon na atuang mga nangakita karon, no, malipayon mi nga malipayon ang mga katusa nga kana kita ito diri, most especially sa lagi sa katong taon-taon na yun nga wala kayo nato nakita, no? Kana lagi ang amuang yung mga pagkampong padayon yun na amuang lift up niya sa Ginoo, then malipayon sa yun mi nga kana matagusa padayon yun nga nagasimba sa mga Domingo, luyo yun sa konsulay sa kinabuhi, luyo sa mga kalisdanan sa kinabuhi, luyo sa linog, luyo sa tanan nga kakahitabo ang kalibutan na naagit gihapon ta nagasimba, no, sa matag Domingo. So kana malipayon ta ana apaka nato ang Ginoo, no? O lagi again malipayon mi nga nakita mo namo otro si lagi si Glaizel. We are so happy nga nakakita ka namo otro wiko na nasa sa Luzon, no? Salamat sa Ginoo nga naari ka diri sa Bukidnon. So kana, no, dire rata sa puso sa Ginoo, dire dito.
So, kana tayo sa kang Claire. Claire, we are so happy to see you. So, Miss Claire, pamagod na siya sa Valencia sa katrabaho. Even si Clazel sa Valencia. So, grabe no, like tayo. So, nagitiyak po sila, nagsimba din. So, kana, wagi niya siya, kana, sana. Reminders niya sa tuwa, nga doon na din. Simba kita, sila gani. Layo, simba gani sila. So, wagi siya, nandilig siya babag, yun, ang kalayo. No? So, kana, even sa kang Ann, no? Ann, welcome sa church. Nanti may balay. Andra, no? Ann, so welcome. Sana magbalik-balik. Kadinhing, even ka Cutie, Cutie, and we're so happy to see you back here in church. So, kana, and further announcement lang, lugang lang ako sa announcement ni Brad Aldred. Next Sunday is Youth Fellowship. So, punta sa mga youth, dili mo maglakaw that Sunday. Kuan, kani, makalakaw mo first Sunday, second Sunday, o fourth Sunday. Makalakaw mo anak, sa third, ayaw mo lakaw. Simbagin mo anak. No, dayon, kanang mag-ampo with me nga, kanang dili mo magsakit, dili magsakit inyong tiyan, dili magsakit inyong pulo. No, ampo with me, no, sa congregation nga, mga young people, baskog na musimba sa third Sunday. No, nga wala yung mga assignment, no, nga kanang pwede ninyo buhaton yung assignment, yung mga requirements sa first Sunday, sa second Sunday, o sa fourth Sunday. Ayaw lang sa third Sunday, no, nga hindi maka-attend, ginami assignment na buhaton. So, pwede ninyo na buhaton first, second, o fourth. Sa third, untouchable mo sa third Sunday. No? So, tigid mo, pwede i-move sa third Sunday. So, okay, mga young people, no? Dapat nga pakampo natin yan ito ang mga young people, no? Na every third Sunday, magkatipok din sila. So, kung naman galing tayo mga amigo, mas maayos yun, nga naagit tayo, at tirigil ang mga amigo sa simbahan, no? So, kana, unta nga, lagi sa third Sunday, makita mo na mo diri sa mga young people, no? Kung yun, reminders ko na yun sa mga ginikanan ha, ito akong nasagutan nga, kanang, since young pamangin sila, dahil mo bilang young people, kay, paano na sila, reactive na sila, in a way nga, kanang, dili na sila, mubuhat, kung dili ni mo subuon. Kinahanglan pag ginani mo tandukon, kailangan pag ginani mo. So, wala yun, gamay rin kayo ng youth nga mo take it sa initiative. Kaya as young people as they are, murang kinahanglan pag nila na subuon, kinahanglan pag nila pahinumduman. So, sa mga ginikanan, atuwa silang tabangan na kanang kuha lang, atong sabot lagi na ito, maskin rice lang. No? Mandaman sila og rice, kay para sa sudan, simbahan na tayo ng cover sa sudan. No? Kinagan mo din kamatis, ay di mo rin na pwede na nilapdan. Palit lang tao sudan sa ubos. Simbahan na, bahala sa sudan, basta maskin rice lang yun. Kaya lagi lang ang sa church. No? Kay maaroon mo sa punta sa katong ay sa katong sa atuang nilang papatuloy ng dirike. Kung sila pa magluto sa rice, medyo dako-dako yun ang lahat mag-unon. So, mas maayon na magkinabangay ta na malunan lang sila. Pili po ninyo, masubuon nyo sila na ikuha sa itong malunan nyo dito. Ngayon, no? Tinabangay lang mo ta na makanig isa dirike. Usa mo pagpag sa rason na kay usa sa makita na mo sa namo nga rason sa young people na ministry is maulaw og appeal kung wala makadala og kaon nga ba. So ayaw uta nga dili mahimong babag ang kanang nga butang kay gamay rin gyud ang butang. No, kung nakalimot gyud og dala rice kana katong mga nakahinumdom dubli-dublihan yung gamay tinabangay lang kita. No, kay ato kung naman ko'y magluto man ko na sila papatunyo. No, so tinabangay lang kita. Ana gyud tinabangay lang kita. No, sama sa ato ang naisutan sa prayer meeting na maintaining the same love.
nga nag-ingon si ang words ni John dito nga dapat daw ang atong ugma dili lang sa litok, dapat makita ko sa lihok. So tinabangay lang ta, no? So kana sa youth mo na tuwa ko kay next Sunday, kay third Sunday man, no? So and then something to look forward as well sa inyong sa tuwa sa church. This coming November, ginapag-ampo sa church yun ang nga kuha na punta, mag-church camp na punta sa November. So every year na ito na ginabuhat nga mag-camp, mag-church camp ta, ginapag-ampo pa lang ang date ano sa. Kay sada kayo ang tuwig karon tungod kay ang mga holidays kay Sabado, Domingo. No, Sabado, Domingo mga mga holiday, no? November 1 kay Sabado, November 2 kay Sunday. Hindi yung weekday yung tatapaway, trabaho. No? So, sa weekend kasi kaya yung mga holiday. So, kaya, di ba pag-ampo pa ang date sa camp, no? Sa church camp, even sa place, di ba pag-ampo pa na ito, kung asa ka, di ba tao, whatsoever, sa Ginoo, sa maplanuhan, kaya, look forward na ito, pag-ampo na ito, nga by next month, November, we can do in church camp. No? Kita tanan, dili lang na camp for the young people, but sa tanan, sa congregation. So, sa kana akong look forward and as well as praying as well na ay baptism na mahitabo. So, kana and Monday na Thanksgiving na po sa sa December. Balik lang yun, no? Cycle na yun siya. Nga nalagit kadali ang kinabuhi, no? Nga nalagit kadali. So, magpadayon na sa tuang topic today. So, nalingin na ba ninyo yung mga tapad? No? Lingin na yung tapad din. I-greet niyo yung tapad, mayong buntag. No? I-greet niyo yung tapad, mayong buntag para maka ginagmay, no? Base mo niya, alas 10:38. So, let us proceed sa atong topic, no? For this morning. Atong ipadayon ang atong brand new topic, which is atong i-open last Sunday. Ang atong topic, grabe git na bukat. Bukat kaysa nga topic, most especially sa mga pamilyado. It's very heavy, hard topic yun. Mao siya ang nakasada yun sa verse by verse. Wala dito ilatawan nga verse. Walay bias. Walay biases. Walay prejudice nga mga hitabo. Kanang atuwag yung lakwan ang tanan verse. Kay, kung pili ko ganahan nga verse, pili ba nato ta mo ambak sa lahi nga verse, no? Pero ato yung isupay. Verses by verses yun. So, ang atong topic is mahitungod sa divorce. Divorce, no? So, let us open our Bible in Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Kaya sa ito pag-verse by verse, diri naman tayo libutan sa Ginoo. Verses 31 to 32. Muna ito ang topic. Duha na ka-verse lagi, pero grabe na kanang lapad ng iskutanan, mahitungod sa divorce. So, makakuha ng mga young people at so may labot ng wana na mga pamilyado, we're young. So, dako kayo mga pointers sa inyo para i-consider ninyo, puhon-puhon, magninyo mo, makabalo na mo unsay angay ninyong waton. Kaya ingon sila, mas bright daw tong tao nga nag-learn sa mistake sa uban. Kita mong ganahan mong na to learn our own mistake. No? Mama na siya. No? Muna ako nga kinanglan sa ko magbuhat og mistake para maka-learn ko. Pero mas bright itong tao nga gitanaw nimo tong mistake sa uban niya imong gi-apply sa imong kaugalingon kung sa imong na-learn. Mas maayo gito nga. No? Para less damage, less casualty, no, sa imong. So,
Basahon na po utro, diri sa 31 to 32, pagtulon-an mahitungod sa panagbulag. Giingon usab kaniadto ang makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulag nga hipahibalo sa pakigbulag. Apan karon, sultihan ko kamo nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa bisan wala magluib kaniya, makasala kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw. Unya sa iyang asawa kung magminyo kini pag-usap. Bisan ang mga asawa kaniya makapanapaw usap. Sumoro na ang verse. Go read the verse. No? So, adan lagi, last Sunday, sa mga family, di ba, it was a good time for husband and wives na naka-family discipleship ka. Grabe kalinaw ang family discipleship atong last Sunday, no, na nagkomentaryo po ang mga bana, o ibalos po ang asawa, komentaryo, no? Ingon talagi sa mga ginikanan na papalikoy ang mga maayo ni nga avenue makapagawas ko sa tuwag ibati. Gano'n ito matiyagin nun. Lagi kay kana, maayo kayo ito siya. Excited sa me na for the next month ako sa November, makakandak na po the family discipleship. Grabe ka, grabe sa kalingaw, and grabe sa kanang confronting, no? Dito yung mahibalaan na ang mga kuan ba, ang mga kahimtang sa mga bana o asawa sulod sa panimalay. No? So, kumusta man, no? Mga bana, asawa, nagsastorya na mo? No? Kaya ato bang nasabutan nato kay communication is the key. No? Saan mo, nagsastorya na mo? Sa kuan mo, kaya usahin na ba yun? Kung magsige na mo kuban sa mong bana, sa mong asawa, kaya di na mo ganahan magstorya. No? Ang inyo na lang istoryahan kay ang problema, ang bayro nun sa tubig, bayro nun sa kurente, ang wala na sulod ang rep, o kung sa pang mga utang. Hindi na mo makapangusta sa inyong partner ba nga, gusta naman ka, no? Sa una bitaw nga uyab pa, kada minuto, nagkauna ka, no? No? Naman, no? Kanang, sinduta ka, no? Ulan init, nakita ka. Pero pag-asawa na, pagsakay kailang mo. Dali, tulis ba na yun? Way, niluto dali, no? Wala difference yun. So, mayroon nang ma-reconnect again ang communication, fellowship, relationship between sa bata o sa asawa. So, this is correction sa ang topic karon, divorce, no? So, last Sunday, naistoryahan nato ang effect sa divorce, right? And remember pa ninyo, na grabe man niya ang effect sa divorce, na kung ang bata asawa magbulag, grabe ang epektuan na sa pamilya. Nga ito kung naistoryahan, na mental illness, dira kay magsugod ang kanang suicidal nga huna-huna sa bata. Dira kay magsugod ang kanang mga sakit, no, nga kanang diya sa divorce magsugod. Kana dayon homosexuality magsugod ay gihapon na sa panimalay, sa divorce. So, grabe gyud ang effect sa divorce sa community. Dahil nakita mo dato atong niyang Domingo ang wrong view sa divorce ug ang right view, no, katong ang view sa Pharisees o ang view ni Jesus regarding sa panagbulag. O nibalik dayon ta dito sa original design sa Ginoo regarding sa marriage, which is dito sa Genesis chapter 2. Ato ang iisgutan before ka nahuman, no? Katong design sa marriage. So, nakita nato dito sa Genesis 2, ang oneness, ang panagiusa nga dala sa marriage, nga dala sa kaminyoon. So, ingon palagi sa Matthew 19, na katong gibasa na ako ninyo before ko nahuman atong Sunday, nga ano dito, kung basahon pag-usab, diri sa 5, verses 5 to 6, niya diri si Jesus, agi pagtubag sa pangutana sa mga Pariseyo, niya siya nga, nag-ingon siya, tungod niini ang lalaki, mubiya sa iyang amahan o ginahan, ug mutipon sa iyang asawa, o silang duha, mahimong usa. That's the word. Mahimong usa. Ang bala asawa,
usa. Busa dili na sila duha, kundi usa lamang. Tungod niini kinahanglan dili bulabon sa tao ang gihiusa sa Ginoo o gihiusa sa Dios. So the oneness of one man and one woman, marriage, ang panagiusa nila. Giingon gani diri nga dili na sila duha, kundi usa lamang. Usa ra sila. So, ingana gyud siya no, mao na siya ang pinakasinugdanan nga design sa marriage. Design sa Ginoo. Na ang marriage, it is an institution of God. Pasabot sa institution, ang Ginoo ang nag-establish, ang Ginoo ang nag-create, ang Ginoo ang nag-design sa marriage. No? Nganong ang marriage, it is an institution of God. No? So, any marriage is of God. Kada minyo, kada kasal, iya na sa Ginoo. O, masinunsa pa nga makaguba, ana nga design, ana nga institution sa Ginoo, ana, masinunsa nga makapaseparate, makapadestroy, makapadistract, ana nga institution, automatic na nakibisog, nakig-away, na go against sa Ginoo. No? Pareha sa divorce. Kay ang goal sa divorce, i-separate ang panaghiusa nga gidesign sa Ginoo. Mao na goal sa divorce. That's why God hates divorce. Kay nganong i-hate niya ang divorce? Because what God has joined together, let no man divorce or asunder or separate. Ningon sa verse. Na kung kinsa itong ipag-iusa sa Ginoo, walay tao nga makapabulag ni ana. So anyone and anything nga mo try o guba ana nga institution na inaway sa Ginoo. That's mura ang giingon. No? So oneness. Kana ka oneness through marriage kay grabe kabalaan. Grabe ka seryoso nga panaghiusa. Dili na sa something nga pares-pares lang ta. Dili na anak. No? Balaan na nga panaghiusa ug seryoso na nga panaghiusa. No? Nga maski unsa o kinsa nga maka-violate ana like sa marriage, kabalo mo ang punishment. Death ang punishment. It can be penalized by death. Anyone nga mo violate, anyone nga mo separate, anyone nga mo try o guba anak ngayon yun. Ang penalty is death. Kamatayon yun, ang Bible yun nag-ingon anak. So, atong tanawon karon isuon ang comparison between sa adultery o sa fornication. Kaya ang muguba ang ana ang marriage, ang usa sa mga butang ang muguba ana, adultery, even fornication, no? Kanang kabalo sa Bisaya sa fornication. Basta kay muna sila ang mga butang nga muguba sa marriage, no? Kay kana silang duha is under the sin of sexual immorality, no? So ang adultery, kaniya, tanaw na ito ang diferensya ha. Ang adultery, it is a sexual activity with a married person. Kana. Ang iyang punishment, ana, according sa Bible, death. Death yun. So, sexual activity with a married person, no, kasal, punishable by death. Akong tanaw ng Leviticus 20. Tanaw na to, dire. Sa gisulat sa Ginoo sa mga Levites. Ana dito nga 20:10. Kung ang usa ka lalaki manapaw sa asawa sa iyang isig ka tao, silang duha nga mananapaw patyon. Mao to ingon sa verse. So, punishable by death. Silang duha nga mananapaw patyon. So, mo ito giingon sa Leviticus chapter 20 verse 10. Mo lang sa adultery. Karon diri sa fornication, igsoon, ang kanang fornication, hindi man nila i-search sa inyong
dictionary, kanang fornication, it is a sexual activity but not involving a married person. So ang adultery, minyo, ang fornication, dili minyo. Kanang gitawag na ito nga premarital sex, nga kaning diri sa adultery kay extramarital sex. Meaning, nakigilawas ka out extra pagyud no sa imong partner. Extramarital and premarital. Sa fornication, it is not involving a married person. So, kabalo mo ang punishment ani? Giingon dito sa Leviticus 19:20, no? 19:20, tanaw na nato ni sa Bisaya, big English lang mo kita nawan eh. Kung ang usa ka lalaki magigilawas sa usa ka babaeng ulipon nga pangasawunon sa laing lalaki, meaning wala pang ikasal, ug ang babaeng ulipon wala pa malukat o kahatagi sa iyang kagawasan, himuon ang usa ka husay bahin sa nahitabo. Dili sila patyon kay ang babae wala pa man kahatagi sa iyang kagawasan. So meaning, in other words pa lang lagi, sa word ato, dili kamatayon ang punishment. Sa dili patyon. Usayon siya. Meaning, sa English, sa ESV kay distinction ng word, sa NASB kay punishment, sa King James Version kay scourge. Ang other term sa scourge kay whip, meaning latuson, whipping. So kani, kamatayon, adultery, kani fornication, latuson, whip, scourge. No? Mo yung punishment, dilipat yun. Pero panisyan gapon. So, again, both ang adultery and fornication, under na sila sa sin of sexual immorality, pero lahi-lahi sila punishment. Kani, latikuhon, kani patyon yun. No? So, atong nakita, dire, kung unsa gyud, kung unsa mas gitanaw sa Ginoo ang marriage by seeing the punishment. Tanaw na to kung unsa kaseryoso ang Ginoo sa marriage, kay kung kanina din sa adultery, sexual activity with a married person, fuck yun. No? Ingana niya gitanaw ang kaminiwon, ingana ka importante, ingana ka balaan, ingana ka seryoso. Na kung unsa man ang gibati sa Ginoo sa marriage, na kung iyahan buhaton ang kana naging adultery, ana dito, fuck yun na. So, nga bita itong kang Mary Magdalene, na dito sa John, katong nagbasa sa John, no? Yan dito, gidala si Mary, dito kang Jesus, ang ilahang gi-accuse, ang ilahang giingon, nakakumit siya o adultery, caught in the act. Adultery, meaning, since adultery ay nabuhat, ang punishment kabalo na ta sa balahod sa Ginoo. Pakyon yun di siya. So ang pagpatay ng Mary unta dapat stone to death. Pero dapat pakyon siya outside sa city. Kaya kung pakyon sa sulod sa city, mahugawan ang city. So dapat outside sa city, stone to death. Grabe na sakita ng labayon kag bato nga buhit pa ka ba? Hangtod sa mamatay na tao. So, mo to iyang adultery, which is popular punishment. So, in those years and those early times, i-establish na sa Ginoo ang highest possible law for the instruction of man with regards to the law about marriage. Din ka high ang law regarding sa marriage, no? For the instruction of man. So, ka importante sa mata sa Ginoo ang kaminyoon. Muna sa mga young people nga wak pa maminyo, huna-hunaan din ninyo sa makadaghan. No? Nga ang panagminyo, balaan o seryoso sa mata sa Ginoo. Kung sa inyo dili seryoso, sa Ginoo seryoso. No nga, ang usa ra ulit nga rason karon sa minyo, mamalay na ba? Minyo namin kay burot na mangkihan. Nga na, ang minyo na ba yun?
labi mo yung karampag ng sa tuwagin ng anak ni karon. Pero in the eyes of God, ano siya doon rin? Tigil sa seryoso. So, God hated anything na makapahugaw, makapadestroy, makapadistract, makapaseparate lagi sa institution nga iyang gitukod nga mao ang Panginoon. Kung tanaw na to sa Ten Commandments, Exodus 20, tanaw na to sa pulo kasuko sa Ginoo. Sa seventh commandment, sa verse 14, niingon siya, ang Ginoo, gihatag niya ng Moses, ang pinakaunang balaod ng gihatag sa Dios. Ayaw ka mo parakaw. That's the seventh commandment. Or sa English pa, thou shall not commit adultery. And then, iyahan na po na yung gibalik diha sa 10th commandment, sa ikapulot na gitnasuko, na niingon siya sa verse 17, ayaw ka mo kaibog sa balay sa laing tao, o sa iyang asawa, o sa iyang mga ulipon, o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno, sa bisan unsa nga iyaha. Sa ikapulot na suko igsoon, gibalik gid niya, gibalik sa Ginoo nga unsa to? Ayaw ka mo kaipog sa balay sa laing tao. Kani pa yung take note. Ayaw ka mo kaipog sa laing asawa sa iya, no? Mo laing balay, kaipog sa balay sa laing tao, o ayaw ka mo kaipog sa laing asawa, no? Yun dito. So, pasabot ana, thou shalt not covet your neighbor's wife. No? Nga meaning, ang meron, kanang lagi, kanang nasuko, kay usa ka minyo nga tao, a married person, to desire another partner. So, kana, sige kakuha na nito. Ano eh, bukag yun siya. No? Topic. So, kung balik ko na to, sa last topic na to, regarding sa last, katong sa last na gigas, nga katong panapaw ng gitudlo ni Jesus, balik na kita dito sa Matthew 5, verse 28. Niingon ang Ginoo din sa verse 28 nga apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iya kasing-kasing. Mayon sa Ginoo. No? So, kung unsa ka forbidden sa Ginoo ang pag-engage sa adultery, ingana po ka forbidden sa Ginoo, even ang paghuna-huna sa adultery. Even paghuna-huna lang sa Ginoo dito, nga sa to, dautang tinguha, kaya huna-huna lang. Di-forbid niya nga mo engage ka ana, hindi ka forbid, ibawalan ka, ayaw. Ibawalan ka nga mo engage ana. Even, ibawalan ka. Even sa thought. Even sa thought. No? Nga, lagi, to own someone, nga, when you are in the institution of marriage. Na ang gusto yun sa Ginoo, i-remove yun niya mismo even sa slightest, even to the smallest details sa temptation. Para ang tao dili gyud matintal even sa paghuna-huna about anak. Kaya bitong maibog ka sa laing asawa. Nga dili nimo asawa. Kaya wala nimo giniwan. So, ingana ka ko ng Ginoo, even sa kamay kay nga detalye, even sa paghuna-huna, ayaw i-huna-huna. No? So, rabi ka ko no? Rabi yun, lisod. Eh, di mga tuloy ko ano, sa mga bana. Makakita nila o guwapa, niya, patuo. No? Grabe ka lisod. Grabe ka lisod. So, yung anak isa na, kung ano nga, even sa smallest details. But, like for example,
kung tanaw na to, kung saan yung concern ng Ginoo ha, even sa smallest details. Dito sa Exodus 20, balik-balik kita atong bukuan akong Bible ni. Exodus 20:26. Kana lang ang verse. Tanawa lang ninyo ha. O paminawan ninyo. Exodus 20:26. Ayaw ka mo pagtukod o halaran. Alam ka na ako nga may mga hagdanan. Anong Ginoo? Kung buhaton ninyo kini, makita ang inyong pagkahubo, inigsakan ninyo ni ini. Grabe ang Ginoo. Ano kinsa? No? Nga kani siya, balaod ni siya, kanya ito, ang mga balaod mahitungod sa mga halaran. O, nara. Dalo about the altar. Kung sa mga paganong templo, sa mga pagan ba, mga pagano, katong mga nagsimbag Diyos-Diyos, kung ang ilang altar, taas ang hagdanan, no? Ang Ginoo, asa nga ayaw na, may hagdanan. Ano sa mga ayaw ka mong pagtukod o halaran o altar, alam ka na ko nga may mga hagdanan. Kung mag-reconstruct siguro ta diri sa kuhan. So, kung sa mga pagano, ang ilang altar, daghan kahit steps, no, daghan grabe kataas ang hagdanan. Ang sa Ginoo, di na. Ang gusto sa Ginoo, flat ground. Ay na mo, kuhaning hagdanan. Kaya kung daghan, no, steps ng hagdanan, paingon sa altar, basin kung niya og makita, ang mga dili aming makita. No? Eh, kabalo bilang Ginoo, kung unsa gyud mulihok ang sala. Balo bisan, kung naamanggali mas na kabalo, kung unsa kalimbungan ang sala, ang Ginoo bita kabalo. No? So, ingana nga dili gusto ang Ginoo nga makapakos og tintal sa hunahuna sa tao. Even sa slightest details, even sa smallest details, i-consider din sa Ginoo para lang din ang tao dili makasala. No? Taas yung hagdanan. Ang ihalag. Tubok kay sayal. Patay. Tao mo muna. No? Ay, Ginoo, ayaw na. Flat ground lang. Okay na wala. No? So, sa panahon, even sa ilang David, sa panahon ilang David, kabalo mo, even ang pag-shave sa bird, hindi pwede sa mga lalaki. Kaya kung imo daw si Bad, makita ang parts sa mga anatomy, parts sa mga lawas na makahatag og shame sa mga. Nani sa 2 Samuel, basahon dito sa chapter 10, niya atong may usa ka kuan niya nga nag-shave sa beard, niya na si David, ay sa among anig Jerusalem, ug mutubok na inyong mga bangas, ay sa mga nililigid. You are shaming your body. Ano? So, ingana, beard na ganito ha? Dili na to. Okay, beard. Kamay mo, among liquid. Kabuhok-buhok. Di ko mag-anit. Ay sa iyo pumatog Jerusalem amig mutubok-tubok. Tugunan yung mga ano. So, kaya, beard na to. Gamay na kayo apart sa lawas. O even sa panahon nilang Adan o ni Eva, ni Adam o ni Eve, kabalo na ito ang reason, katong nakasala sila. Katong nakasala gidayon si Adam o si Eve. Ano siya gibuhat sa Ginoo? Genesis 3. Kaysa 3 mo ginihinta ng sala. Tanaw na kung siya gibuhat sa Ginoo. Genesis chapter 3 verse 21. Pagkasala ni Adan o ni Eva sa Ginoo, sa verse 21 nagingon, ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva ug mga sapot nga panit sa mga mananap ug gibisnihan niya sila. So sa pagkasala ni Adan ug ni Eva, ang unang gibuhat sa Ginoo iyahang gikabiran. The Lord covered them up.
May una gigibuhat sa Ginoo. Hindi gyud makita. Sila makita. The Lord covered him up. No? Gibistihan sila sa Ginoo. So a marriage relationship, it can be destroyed, it can be distracted, it can be separated, even it can be enticed. Pwede sa imuhak, pwede sa ilaron, in so many ways, kung usa sa mga ways igsoon, like how people dress. Even sa kanak na gamay buta. Gamay na yung kaayo na mabuta. Pero pwede ang sala kung intra niya. Di ba? Kaya ang sala, kung intra niya sa mas ipunsa ka gamay ang gusto. Masanay gusto. No? So, even sa pagmuna-muna, ang galing, no? So, para maiwasan na, gibuhat sa Ginoo ang bodily covering para dili na-expose o dili matintal, dili makasala. Ang usa ka tao na somehow ang iyang effect is i-destroy ang institution na design sa Ginoo. Marriage. No? Gingana yung pagtanaw sa Ginoo ang marriage isuon. May iya yung gitupod nga grabe sa importante sa mata sa Ginoo. No? So, ato ta sa another gospel book, diri sa Mark. Ato na po ta sa Mark, isuon. Ano yan? Basa ta sa Mark ha? Sa Tuesday. Inundong ko. Basahin nyo. Okay, Mark. Mark sa Tuesday. Start nagbasa sa Mark. So, kato mga wala nakabasa sa dyan, apas mo diri sa Mark mo. Okay? Mark. Sugod ta sa Mark. So, Mark chapter 10, verses 1 to 9. Basahon ako. Pareha lang sa Matthew 19. Lahit lang siya na view. This is ang view ni Mark. Ug mibiya si Jesus niya itong Davida, ug miadto sa kayutaan, sa Judea, ug kabok sa suba sa Jordan, dito gipundukan na usab siya sa daghang tao, ug gitudluan niya sila sumala sa iyang naandan. Ug dihay pila ka mga Pariseo nga midol kang Jesus aron pagbitikan niya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong malaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila. Unsa may gisugo ni Moses kaninyo? Mitubag sila. Mitubot si Moses nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya himui og sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Niingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moses kay gahi man gud ka mugulo. Apan sa sinugdan sa diyang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki o babae. Tungod niini mubiya ang lalaki sa iyang amahan, ug siyang inahan, ug makigiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha, kundi usa na lamang. Tungod niini ang giusa sa Dios, kinahanglan nga dili bulagon sa tao. So diana dito nga si Moses gi-permit niya ang divorce pero wala niya gisugo, wala niya gikuman ang divorce. Gi-permit niya tungod sa kadahig sa ulo sa tao. Nag-permit lang siya, wala siya nagkuman. Naay dakong nga diferensya sa pag-permit ug naay dakong diferensya sa pagkuman. Ang gibuhat ni Moses, gi-permit lang niya tungod sa kagahig sa ulo sa tao. Pero gibalik ni Jesus, niya na sa pero sa sinugdan, wala na siya, dili gid siya. Kaya ang Ginoo di siya ganahan divorce. No? Kung balikon niyo sa original design. So again, from the word of Mark, diri sa Mark atong ibasa, marriage is in monogamous. Pasabot lagi sa monogamous, one man and one woman. Katong ilang David o Solomon, polygamy ang tawag ato. But pasabot sa polygamy, daghan kag asawa, daghan kag bana. Pero ang original design din sa Ginoo sa marriage is one man and one woman. Monogamous marriage. A lifelong, a permanent union between two people becoming one in life.
No? Oneness. Again, sa ganitong one, indivisible. Dili siya man-divide. One na kita siya. Hindi mo pwede i-divide ang usa. Muna siya ang uniqueness o ang permanence of marriage. Yet in our time today, sa tuwang panahon karon, kung saan naman ang marriage? Sa tuwang time karon. No? Kung saan naman siya? Grabe kahuyang. Grabe kagaan. Grabe kagamay ang kuktanan. Kanang joke-joke lang. Kanang murag wala ray pili. Murag wala ray kanang bitaw kabug-aton. Ang marriage karon sa atong panahon nga kung dili mag-work out ang usa ka tawo, ang usa ka lalaki, usa ka babae, if things doesn't work out the way they wanted it to be, kuhaton bulag dayon. No? Kung ta magkasina, bulag na tayo eh. Nga kung dili magkasinapot sa usa ka butang, humanyon dayon ang relasyon. Nga kung mag-away, kalimtan na dayon ang paminyuon. No? Ingon pa sila, call it quits. I quit. No? Mag-walk out, mag-file of divorce, mangitag laing partner, ting ana ka-operate ang kalibutan karon. So, gamay bigil, bulag na yun. Ting ana ra kasayon. Kini kasagara, kanat ito ang nagwan, kasagara din makita nato na sa mga artista. No? Mga artista din na. Kanat itong makita nato mga kaning artista, tayo din, grabe kakilig, grabe ang emotion, sana, me and you against the world. No? Love against all odds. Tarang yun! Grabe ang paghiligugmaay. No? Ang gugma ko kanimo ba, nag-asok-asok. Murag tambutsok. Nag-asok-asok. Ang mas ganda. No? Grabe! Mga artista. Punta na ito, mga artista. Makita na ito nga ang kasal, bungga kayang kasal. No? Itilikas pa sa TV. Gigan sa engagement, grabe engagement, fireworks, no? Grabe. Gigan sa mga details sa preparation, ang isuot sa bride, grabe kamahal. Ang isuot sa groom, grabe po kamahal. Ang ilang venue, grabe katsanda, grabe kamahal. No? Paingon mismo sa ceremony, sa kasal, grabe yun. Yung balita na ito, mga pila ka bulan, bulag na si Juan? 5 months, ha? Bulang na sila? No? Sabi ko ito yung kalimot kung sa itong artista ito kauna. Nag-post ng babae, nga na rin sa post niya nga, this is forever. Pagkauma, bulang din sila. Sabi sila eh. Kalimot ko kinsa itong sa gibalita na siya. No? So, no? Kasal, kaya sa ceremony sa kasal, sa vow, ilak-ilak pag sa vow, no? Pag-indra sa bride, ilak-ilak ang groom. No? Kung pila na ikabulan, nabulan na dahil mo? No? Anong katong akong kasal, grabe na akong pagpanikamot na hindi ko ilak. Kaya ako yung naobserbaran na to, kanan na nihilak, magbulag na sila kanan. Ako, happy ko dapat, kung malipayon na dapat buwan eh. No? No? Ito yung dito sa Ginoo nga, ang mga kasal, dito sa tuwan, ito na to, i-torta mo kadali. Naman tayo entrance nga sa dagi kayo, kaya itong pang dito ba? Pang prinsesa yung kaysa ang asawa ba? Ito isa sa kuwan nga, hindi na ako siya makita. Kaya di ba? Hindi mo siya makita. So, natin, balin siya mga napakasal. So, dito yung area dito nga, dito, di na mo siya makita. Nakita mo karon,
Ang init ba? Ang init. Kaya naman sa pastor nga, nakasal sa pastor Jerry nga, noon yung mga kinasal, nga init mga diri, ibalik na lang natin dito. So, pag entrada pa lang sa mga sakap, kita na ko, ako ba? Kaya, kita na ko, open ko kayo. Kung dito sa gipaagi, itong ilalong, na may ilalong dito, murag paminaw na ako, makahilat ko ako. Hilak ko, ano? Patay ko ako, hindi ko mahilak, ito na nihilak, bulag ito sila, nakista, bulag ito sila. Hindi ko mahilak, ano? So, may kami, no? Di balik sa Ginoo, pag ato ito, nabapay na ako sa lalayo, kaya ko, kumabos ako. Kita na ako. No? Tuwagi ko na kahilak, salamat ko sa Ginoo ato, pero dito na rin ko sa baw. Medyo murag ni Uyo, gamay akong tingog dito. Gahanap na akong tingog. Kahilak ko na tayo. Kung hindi ko mahilak, no? Hindi ko dapat nalipayon ko, ani? No? Ay, sana ito mahilak kung nagbinyo na tayo. Sama na hilak, kalipay sa kami niyo, no? So, ingana, bitaw ang scenery, sa kasal, sa marriage. Yung anong ingana na kayo kasayon, ang pag-ingon na, bulag na tayo. Let's call it quits. So, sa atong panahon karon, grabe ragid ka sayon. No? Grabe ka sayon. I mean, kung ano mo na ba nga, dili na gid pwede madala ng istorya, no? Dili na gid pwede nga istoryahan lang, istoryahan gid. Pero istoryahan gid siya. Dili gid ba pwede nga kanang i-deal ang issue nga mo'y hinungdan sa problema. I-deal siya. No? Dili na pwede nga ingana ka na. Itong solusyonan ba? Nga mo po lang ito, nakita nga solusyon, bulat. No? Pero again, kung atong subayon sa Biblia, wala kigihatag sa Ginoo nga solusyon sa kami niyon kay magbulat. No? Perhaps lang po, kanabit lagi, kanabit ito, out of, for example, nakbar mo gabi, no? Kana pang gabi mo nakila, no? Nya, there's, may contact na hitabo, na puros, listen to na, no? So, mo na nga, ang nakaapan sa itong panahon karon, na kung gusto ang tao, kung gusto niya na kanang wala na say kuna-kunaon o problema mo, bulag na hindi sa solusyon. No? O usap po nga nakaapan sa itong panahon karon na dili ganahan ang tao matubang sa problema. Dili sa gusto mo deal sa problem, dili sa gusto nga i-deal ang root cause. That no one is brave enough to face the problem. No one is brave enough to deal with the problem. No one is brave enough to talk about the problem and solve the problem as one. Solusyonan na nato ni. Hindi kay bulag na. Away ta. Pwede ta mag-away, pero hindi ta pwede magbulag. No? So, dili kayo pwede nga. Kaya ka dito, sa marriage, is there no home for unconditional love? Wala na bigay, wala na bigay. Kaya dito ang gugma. Hindi mahira lang gugmaan ang ide. Di ba kung ako nilang dumon ba, ang pagkikugmahin natin sa una, wala lagi dito. Is there no chance for grace? Nabulag na yun? Wala lugar ni Graciani? Na wait si Graciani, bulag na rin dito. No? Is there no room for forgiveness? Wala gini room for forgiving that person. Wala dito, ang sakit mo dito. Sakit. Pero, wala ka ba gini room for forgiveness? Mao ba ginang kung tanaw na to ang gibuhat ni Jesus, igsoon, balik na po ang Jesus.
the lover of our soul, si Jesus. Kung sige buhat niya, kita, na mga makasasala, we are the groom, we are the bride, rather. He is the groom, He is our groom. We are the wife, and He is our husband. Kung sige buhat na ito siya, ka Jesus, we broke His heart from time after time. Ginapok na ito ang kasing-kasing sa Ginoo from time after time. Pero kung sige buhat sa Ginoo, kung sige ang solusyon, nakigulag ba siya sa ito? He dispensed grace, mercy, love, forgiveness for the sake of union. Wala siya makikulag. Ako, manasayot ko, nakasala ko sa ginawa ng Ginoo. Bulag na tagay, kagulo. No, nag-dispense ang Ginoo, meaning nagpagawas ang Ginoo, o kaluoy, gugma, grasya. Isun mo, ginasa sa kami niyo. We have not. Dako yun dapat ang room for forgiveness sa itong mga partner. Ako, I fail my wife every single time. Kung nga, sorry yun, kaya wala na ako ma-meet ang aking mukhang. No, I sin every day. I fail you every day. Kaya naman yun sa marriage. Dako gyud ang room for forgiveness. Dako gyud ang home for love. Okay, how can we see and appreciate grace and love and forgiveness and mercy if wala'y away? If tanaw niyo sa partner, he is the perfect partner. Isura ang partner niyo ba? Ano dito? Ano dito? Perfect yun. Sura. Ay, hindi mo ma-appreciate ang grace, ang mercy, ang love. Mo man ang gusto sa Ginoo nga, kana bitaw itudlo niya sa tuwa. Nakita mismo, maka-enkwentro kita sa kung unsa gyud ay ang mercy, unsa gyud ang love, unsa gyud ang grace. Sa una, dili man sa kono. Wala ko gamay sa una. High school pa ko. Di pa ko Christian ako. Grabe. Sa high school na ko, uyab mo high school. No? Grabe ko uyab sa una. Tigil niyo mag-away. Kaya grabe ka butang. Butang yun kayo sa doon. Butang yun. Ano rin ko siya nga. Pwede nga mag-away na sa... Mag-away ka. Siya naman, hindi na ako maganahan sa atong relasyon. No? Hindi, utang kayo. Bisa din. No? Kaya nitong, if marriage, kung sa marriage dito, walay conflict. Kung sa marriage dito, puros mo, walay mistakes. Marriage can never be beautiful as it is. If walay mga chichi-buritsi sa tabi niyo. Oh, naagid na ang chichi ka. Naagid na siya. Mga lamas sa kaminyoon. Mga ahos sa kaminyoon. Naagid na siya. Mga bumbay sa kaminyoon ng hilak. Naagid na siya. Kay maunay nagpalamig sa kaminyoon. Nagkibuhat sa Ginoo. Tanawan ninyo, puros mo perfect. Di mo, wala may mistake. Huwag may away. Tanawan ba ninyo, lamig ba yung inyong... Wala po kung nag-ingon na sa mga bata ng inyong away nyo ng asawa na ulit. Away na mo! Away na! Away na! Maguli ah! Gusto mo kayo, lumagay ka? O dili po sana. Dili po sana. Kana mo nga. Healthy, dili sa mga asawa. Sige mo niya away. Dili po sa... Kuhan lang. Balance lang. No? Kung sige mo niya away sa mga asawa. Basta so healthy kayo ng relationship ko. No? So, naagi ng conflict. Ang point na ako yung suon. Naagi conflict.
O dili gyud solusyon ang pakigbulag. We need to have rooms for forgiveness and grace and unconditional love. No? We have to face it, we have to deal with it, and solve the problem. Divorce is never a solution. And I hope and pray na sa tuwa, ingana ko na itong buhat ko. No? Mabito itong sa mga dugay na kayo nagminyo, diri no? Diri din sa mga bagong nagminyo, away ang mga bagong minyo. Muhana ba yan ang itong mga karaan sa kami. Sige lang. Di pa na ako. Katiting mo. Sugod pa mo. Uli kayo na, ikaw may ulay mo. Sana mo nang advice mo. Di pa na ako. No? Walay give up there. We have to be, we have to learn grace, mercy, love. Kana mahimo gina sa tanan pinaagi rin sa inyo. So as I wala pa nato gid istoryahan sa paligid ko sa inyo. Dako kini nga istoryahan ng divorce. So ako lang i-enjoy no ang time learning about these things. So as I conclude, ato ta sa Malakay chapter 2. Nag-iskud sa regarding gihapon sa divorce. Malakay chapter 2 verses 13 to 16. Yan na si diri. Aniya pa'y gibuhat ninyo. Nagpunay kamughilak diha sa halaran sa Ginoo tungod kay wala naman niya dawata ang inyong mga halad. Ug mangutana kamo kung ano kini. Tungod kay kasayop siya nga wala ninyo tumana ang inyong gisaad sa inyong asawa sa dihang ikasal kamo sa batanon pa kamo. Ang inyong asawa inyong gibulian bisag nagsaad kamo sa Dios nga magmatinud-anon magmatinud-on nato sa inyong asawa. Wala ba kamo hiusa sa Dios sa lawas o sa Espiritu? Kung sa'y tuyo niya niini, aron makabaton kamo mga anak nga tinuod nga katawan sa Dios. Busa pagmatngon kamo nga dili ninyo lapason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa dihang ikasal kamo. Dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa, nagingon ang Ginoo ang Dios sa Israel. Dili ako gusto nga buhaton sa bana kining daukang butang ngadto sa iyang asawa. Busa pagmatngon kamo ug ayaw ninyong labasan ang inyong gipanumpa ngadto sa inyong asawa. Sa ingon sa Ginoo. Di ba? Grabe! Ang pulong sa Ginoo, no? Niya sa verse 13 nga, aniya ba gibuhat ninyo? Nagpunay ka mong hilak niya sa halaran sa Ginoo tungod kay wala naman niya dawata ang inyong mga halad. So hilak sa Ginoo, Lord! Ngani? Ngano ba niyo gidawat ang among halad sa imuha? Among pagsimba sa imuha? Then ana sa verse 14, ug mangutana kamo kung ano kini? Mangutana mo ano? Mo ni siya ano ba? Tungod kay nasayod siya nga wala ninyo tumana ang inyong gisaad sa iyong asawa sa dihang ikasal kamo sa batanon pa kamo. May gani kay na isulat na mo pasok ng asawa. Balikan niya na ako basa. Nandito sa kwarto. Nandito, nakahanap dito. Balikod ko dito. Kuano? Kasi nagkumong ko dito. Kuano? Kanang ihatag na ako sa mga bulan ang kabituon. Ano? Mga bituon. Mga lisod na. No? So nga, wala inyong tumana ang inyong isaad sa inyong asawa. Maayo biging na yung mga video. No? Ma-replay na ito ba? Mamala ba ito nag-attend ng kasal? Di-video ganda ko itong ilahang isaad sa usap-usap. Kaya sa panahon mo mag-away, na gusto na magbulat, yung pahinamduman ka, okay mo? Ingon ka o? Tindig to last part. Ingon ka. Na maski mag-away mo, maski magsakit
na siya. Kung ano, ang inyong asawa, inyong gibudhian. Bisag nagsaad ka mo sa Dios nga magminatutuon ngadto sa inyong asawa. Manawa. Sa kasal. Mas kinunsa na lang yung Panginoon. Mga cheesy words. No? Mga tawa ato, no? Mag-istorya niyo. No? Karon, kung saan nakita mo, gibudhian yung mga asawa. Kamalang pagkakako, klumaw na akong asawa. No? Gibudhian mo nga sa una, imo mang isaag nga magminatutuon ka sa inyong asawa. Nakabigin no? Wala ba kamo gihiusa sa Dios sa lawas sa Espiritu? Unsay tuyo niya niini? Ang katuyuan na giniya sa kasal suon sa panagninyo pero aron makabaton kamo mga anak na tinuod nga katawhan sa Dios. Busa pagmaton kamo nga dili ninyo labason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. No? So niana sa dito nga di ba gihiusa mo sa Ginoo sa lawas sa Espiritu? So kung nasa mo ang Espiritu, di gyud ka makigulag sa imong asawa. Di gyud ka makigulag sa imong bana. So, last verse. Dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa. It's one way of saying nagana ang Ginoo, I hate divorce. Dili ko gusto nga magbulag. Dili ko gusto nga bulagan nimo ang imong asawa. Dili ko gusto nga buhaton sa bana kining daotang-butang ngadto sa iyang asawa. Take note sa word ha. Kining daotang-butang. Divorce is an evil thing in the eyes of the Lord. Ayaw buhata kining daotang-butang diha sa imong asawa. Busa pagmatngon kamo, ayaw ninyo lapasan inyong gipanumpa ngadto sa inyong asawa. Grabe. So this is the reality of divorce. This is the truth about divorce also. The divorce is a result of sin, which is a result of the fall sa pagpakasala nilang Adan at Eva, which is part of the curse. Ang kanang divorce. So if anyone, kung naadin nga, bulag kasi mong if anyone puts away marriage by divorce, he or she does something that God hates. He or she does separating what God has joined together. So, pangutana. Question. How do you handle your relationships today? Sa mga bana, how do you handle your relationship today? How do you, sa mga wife, how do you handle your relationship today with your family, with your marriage? Kayo, sa mga single, no? Sa mga young people na today, mga young adults, mga young professional, kaya lang, how do you handle your relationship today? Relationships. Kadagan ba ka? Din ako. Or, you will stay, you will face it, we will deal with it, and we will solve it. Na ang pulong sa Ginoo, tuwag yung mga paminawan natin buhaton sa mga pulong. I-allow me to close this in prayer. Labing kamahanan o labing halakdan ng Diyos, Ginoo. Grabe ka bugat, ang pulong Ginoo, grabe po siya ka soul awakening, grabe siya ka ang truth, dear Lord, is very heavy and grabe siya mag-isok sa mga kasing-kasing and as well as hindi mo lagi sa dyan the truth that set us free. Lord, salamat ni ang kamatuuran na mo ang sabtan, na mo ang napaminawan karong kabuntagon ug ang among mga pagampo Ginoo nga kanang dili nimo run away ug
dili nimo quit whatever circumstances na mo ang atubangon sa marriage relationship namo, but to really face it, to deal with it, and to solve it, pinaagi sa mga grasya Ginoo. Salamat kay Lord kay nining maong pulong. Imuha gyud nga gipakita sa buha nga ang kaminyoon kay imuha. It is an institution that you have designed and you have built for your own. Para sa katuyuan na mahimaya ang pangalan, tukod ang pamilya na inyong ikahimutan. Salamat Ginoo, kampo yun ko Ginoo nga mas bukod pag yun ang mga relasyon sa matagbanan niya silang asawa, sa matag-asawa niya silang bana. I pray Lord na you will really increase the hope and the room diri sa mga kinabuhi. That's room for forgiveness, room for grace, room for love, room for mercy, Lord, towards our partner. Help us to fix our eyes on Christ. Kung sa ang grasya, kaluoy o kumang na iyang i-dispense sa amuha na mao ang iyang bride. Salamat kayo, Ginoo, Lord, help us to honor the marriage that you have instituted for your own. Ang pinga na mo, kamilyoon, ka imuhang itukod, o mas imubaon na mo ang mga asawa, bana, mga anak, pamilya, na imuhang i-join together, O God. For you have said in your word, what God has joined together, let no man separate. Salamat po Diyos, na nandun mo himaya, among ibalik niya sa mga maayo, kung matinundalan nga ngalan, hindi mo ginapasalamatan sa ngalan ng Jesus. Among Ginoo na Diyos. Okay, so, hinahangin na ako matagos na sa panito. Let us sing song unto the Lord, kay let us remember kung unsa ang pagkamayo ni Jesucristo na wala higayon yun na iyan ka na to. So, kung kabalo na ana nga stand, then ato nang ipakita na same gugma ato sa pag-isip ka na. So, higayon.
sa gugma mo, para ko, Jesus. Minsan ba sa mga kapagyasa, hindi ko maghihapon kunin mo. Pagkamatay ulanong mo, kala ko, Jesus. Sa panahon sa akong kalisanan, ikaw ang Diyos na itatangkan ako. Wala'y kayon na iyong kong itasatan. Wala'y kayon na iyong kong italitan. Wala sa matatalang, wala'y kayon na iyong kong iniyaan. Wala'y kayon na iyong kong inuhian. Gihulian mo sa matatalang, wala'y kayon na iyong kong iniyaan. Wala'y kayon na iyong kong inuhian. Gihulian mo ang kinabuhi ko. So sa kanta balaklaan naging kita gipasagdan, wala kita gitalikdan, wala kita gibiyaan, wala kita gibuhian sa Ginoo. So samot gyapon sa dominyoon ngana gid sa wala kanang itong walay dapat to give up. Never to call it quits. You have to stay. You have to stay. And to solve it, to face it, to talk about it, to pray for it. So ayaw kanalagin. Kita agay na magpadala sa emosyon. Dili na ito pwede nga, di ta pwede mag-desisyon. Kung usa ka desisyon nga ang nag-drive niya ang emotion. We have to go back to the scripture. What God says about this thing. So, walang pasahon, there is a Jude chapter 1. Usa lang yung sa tiningan chapter ng Jude. Nag-ingon diri sa verse 24 sa Bisaya, no? Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa mahimayaong atubang sa iyang mahimayaong atubangan ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kahalangdon gahom ug otoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Allow me to close this prayer. Labing kamanan nga Diyos, Ginoo, salamat kaayo sa panipahon nga among naangkon karong adlaw. Salamat sa mga alawiton nga gikanta. Salamat sa mga pag-ampo nga gipataas diha sa imuhang ngalan. Salamat sa pulong nga imong gihatag kani kanamo nga mao'y naghatag kanamo og kinabuhi. Lord, ang imong pulong profitable yun, Lord, for teaching. Profitable yun for reproof. Profitable yun for correction. Profitable yun for training in righteousness. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Among mga pag-ampo nga ikaw ginang Diyos, na padayon nga mag-focus ka namo
diha sa imong ugma nga kami magpabilin nga iniusa diha kanimo, iniusa sa imong simbahan, iniusa sa among mga pamilya. Kung ikaw pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong ugmang kaluoy, kanang Ginoo, we will be conquerors, Lord, overcomers in every conflict, in every problem na among atubangon aning kinabuhian. Diyos, salamat kaayo amo ang isang pagpanghawa niining maong panipahon. Danon na mo ang kalipay, ang kalinaw, ang pagtuo, ang pagsalig o ang paglaom. Kalihan lamang na mo matagamtaman sa imuha, O Diyos. For the next days to come, Lord, we will put our trust in you. We will rely and depend upon your strength and upon your wisdom. For we are nothing and we can do nothing, Lord, apart from you. Salamat, Ginoo, na nagdugong himaya among ipaling diha sa imong maayo o matinud-anon nga ngalan. Kini ang kinapasalamatan sa ngalan ni Jesus, among Ginoo, luwas ug ang tanan pagingon. Amen! So, kabalo ko na nakaluwag ang tanan sa pulong sa Ginoo. So, ulit lang, adala ang kalipay nga